Balbas in the house! Welcome back mga bossing, part 8 na po tayo, simulan na natin. Sinabi ni Muray, alam mo ba, ibang-iba siya kumpara sa ibang naging guro natin. Tapos ay dumating ang mama ni Muray at nakita nito na close sila ni Eikichi. Dahil dito, nagsimula na naman siyang manggigil. Kinabukasan sa eskwelahan, may ginawang love letter ang isang estudyante. Siya si Nomura Tomoko. Hinanap nito ang locker ni Eikichi para ilagay ang sulat, subalit bigla itong dumating. Nataranta si Tomoko kaya patalikod niya itong inilagay at nagmadali itong umalis. Nang mabasa nito ang sulat, nagtungo ito ayon sa nakasaad dito at sinabi nito, maraming salamat sa sulat mo. Sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo. Tapos ay bigla siyang niyakap ni Tomoko. Pagkayakap nito, bigla silang kinunan ng letrato at sinabi nito, humanda ka ngayon, Onizuka. Binalak nilang iset up si Onizuka subalit si Tetsuo pala ang nakatanggap ng sulat dahil iba pala ang napaglagyan nitong locker. Dismayado si Aizawa kaya pinag-initan nila si Tomoko kaya wala itong magawa kung hindi ang humingi ng pasensya at sinabi nito, pagbubutihan ko na sa susunod. Sinabi ni Aizawa, yan ang ayaw na ayaw ko sa'yo eh. Magmula ngayon, wag mo na akong kakausapin. Pagkatapos nito sa classroom, sinabi ni Asusa, kakausapin namin kayo ng isa-isa para pag-usapan ang mga pangarap nyo at plano nyo sa hinaharap. Sa parting ito, parang hindi sang-ayon ng karamihan sa mga estudyante. Sinabi ni Eikichi, napapano ba kayo? Siguradong may mga pangarap naman kayo, hindi ba? Sasabihin nyo lang naman ang tungkol sa pangarap nyo. Mr. Onizuka, may pangarap ka ba? Tanong ni Miki Katsuragi. Sinabi ni Eikichi, ako? Pangarap kong manalo sa karera ang kabayo ko. Sinabi ni Teacher Asusa, Mr. Onizuka, magseryoso ka naman. Seryoso talaga ako tungkol dito, sagot naman ni Eikichi. Nagsimula na nilang tanungin ang mga estudyante at karamihan sa mga ito ay walang kakwenta-kwenta ang sagot dahil halos ang tinutukoy ng mga ito ay ang gusto ng mga magulang nila para sa kanila. Ang gustong malaman ni na Eikichi ay ang pansarili nilang pangarap at kagustuhan. Pagkatapos nito sinabi ni Eikichi, mukhang wala silang pakialam para sa hinaharap nila. Medyo mahirap sa mga kabataan ngayon ang ganyang bagay. Maaaring wala pa silang pangarap sa ngayon. Sagot naman ni Asusa. Sinabi ni Eikichi, ganun sila dahil ganun din ang ginagawa ng ibang kaibigan nila at yung iba naman, ginagawa lang nila yung gusto ng mga magulang nila. Wala namang kinalaman yun eh. Pwede naman silang mangarap. Ang tanong, kung ano ang gusto mo sa buhay mo at kung anong gusto mong maging. Hindi na marunong makinig ang mga kabataan ngayon. Tapos ay napansin ni Asusa na nag-iisa at malungkot si Tomoko. Sinabi nito, may problema ba? Hindi ka umattend sa counseling. Wala naman akong plano sa hinaharap ko. Kahit anong gawin ko, lagi na lang akong sumasablay. Hindi din naman ako ganun katalino. Sagot naman nito, pero may pangarap ka hindi ba? Tanong ni Asusa. Sinabi ni Tomoko, wala po, wala naman akong kwenta. Tapos ay nagpaalam na ito, nawalan ng confidence si Tomoko dahil sa mga pangmamaliit ng mga itinuturing niyang kaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ni Eikichi kay Saejima, ang mga bata sa klase ko ay parang walang mga pangarap. Wala silang mga tiwala sa mga sarili nila. Tayo, lagi tayong may tiwala sa mga sarili natin noon, hindi ba? Baka nga sobra-sobra pa eh. Sinabi ni Saejima, oo, seryoso tayong sakupin ng buong bansa noon. Biglang nagsalita si Kansaki at sinabi nito, sa tingin ko, mas malala pa yon kaysa sa walang pangarap. Teacher Onizuka, hindi ko kailangan ng anumang paggabay para sa kinabukasan ko. Kaya, pasa ko dyan. Ano ang balak mong gawin sa buhay mo? Tanong naman ni Eikichi. Matalino ako, kaya okay lang ako. Eikichi, sino to? Tanong naman ni Saejima. Estudyante ko, siya si Kansaki. Sagot naman ni Eikichi. Hello po, mananakop ng bansa. Pagbati naman ni Kansaki. Gago. Sinabi ni Saejima, estudyante mo yung sexy na yun? Tapos ay nakita ni Kansaki si Tomoko na parang hinaharas siya ng mga kalalakihan. Kaya sinabi niya ito kagad kay Eikichi. Sa loob ng CR kasama silang Zeta at Apex, sinimulang manyakin ni Badang si Tomoko. Sinabi nito, magkano ba ang gusto mo? Biglang sinabi ni Eikichi, gusto ko ng 1,000,000 yen. Dagdag pa nito, nang haharas kayo ng may video sa pampublikong palikuran. Hindi kaya kayo maaresto niyan? Saejima, ano sa palagay mo? Sinabi ni Saejima, pulis ako. Nagtakbuhan ng mga ito. Pagkatapos silang kutongan ni Saejima, sinabi ni Eikichi, mag-iingat ka sa ganong klaseng mga lalaki. Sinabi ni Tomoko, okay lang. Palagi naman akong napagtitripan. Dahil dito, hinatid dito ni Eikichi. Sinabi ng ama nito, kumusta naman si Tomoko? Hindi naman ba siya gumagawa ng kapalpakan doon? Hindi naman po, sagot naman ni Eikichi. Naglabas ng birang ama nito at inutusan niya si Tomoko na ipagbuhos si Eikichi. Subalit,
pumalpak na naman ito. Sinabi ng ama ni Tomoko, "Ay nako, mabuti na lang at babae siya. Lahat na lang ng ipagawa ko sa kanya, pumapalpak siya." Sa kwarto ni Tomoko, sinabi nito, "Lagi na lang akong ganito. Sa tuwing tumutulong ako sa restaurant, lagi din akong pumapalpak." Tapos ay nakita ni Eikichi ang picture ni Tomoko nung elementary pa lang siya. Sinabi ni Tomoko, "Choir picture namin yan nung elementary kami. Ito si Aisawa. May video ako niyan. Gusto mo bang makita?" "Oo naman." Sagot naman ni Eikichi. Nang mapanood nito ang video, sinabi nito, "Magaling ka palang kumanta." Yun din ang sabi sa akin ni Aisawa nung nasa 4th grade kami. Ang sabi niya, mahusay daw akong kumanta. Sagot naman ni Tomoko. Dagdag pa nito, magkasama kami noon sa isang choir. Nung sinabi niya yon, sobrang saya ko. Magmula nung araw na yon, palagi na akong kumakanta. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Aisawa. Sinabi ni Eikichi, "Kung ganon, pangarap mo palang maging singer." Sinubukan nitong itanggi ni Tomoko, subalit inamin niya rin ito. Sinabi nito, "Pero hindi ko rin naman matutupad yan." Nakita ni Eikichi ang isang magazine at nakalagay dito ang National Idol Audition. Sinabi nito, "Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. At mayroon din itong 1,000,000 yen na papremyo. Tuparin natin ang pangarap mo. At ako ang magiging producer mo." Sa eskwelahan, inutusan ni Tetsuo si Murayama, si Koji pala, na maningil para sa field trip. Ayaw man ni Koji, subalit wala itong magawa. Paglabas nito, pakana pala ito ni Aisawa. Ginamit nito ang mga picture para mapasunod si Tetsuo. Subalit, hawak pa rin nito ang memory card. May masama na namang binabalak si Aisawa. Sinabi nito, "May ipapagawa pa ako sa'yo." Medyo malaking pera na ang hawak ni Koji. Nang dadalhin niya na ito sa presentation room, wala dito si Tetsuo. Paglabas nito, nakita niyang nagmamadali si Eikichi. Isusurrender niya sana ang pera. Subalit, sinabi ni Eikichi, "Koji, bukas na natin pag-usapan yan. Natanggap ko na ang unang sahod ko." Umalis ito nang hindi kinukuha ang pera. Pagkatapos nito, habang namimili si Koji, kinuha ni na Aisawa ang hawak nitong pera para sa field trip. Pag-uwi nito, ipinagluto niya ang 4 niyang kapatid. Siya ang nag-aalaga sa mga ito dahil may hinaharap na problema ang kanyang ama. Si Koji ay mahilig magluto at mahusay ito. Ang totoo, pangarap niyang maging isang chef. Subalit, dala ng kahirapan, kaya nawalan nito ng pag-asa. Biglang naalala ni Koji ang pera, subalit nang titignan niya ito, wala na itong laman. Kaagad nitong hinanap ang pera, subalit hindi niya talaga ito makita. Sa kabilang banda naman, nag-good time si Eikichi dahil sa wakas ay nakatanggap na ito ng kanyang unang sahod bilang isang guro. Sinabi nito sa ka-table niya, "Alam mo ba, wala lang sa itsura ko pero isa akong guro." Tapos ay lumapit ang waiter at sinabi nito, "Tapos na po ang oras nyo." Subalit natukso si Eikichi sa puwet ng bata dahil bagong sahod ito at medyo nakainom na rin, kaya medyo nagyabang ito. At sinabi nito, "Mag-e-extend pa tayo." Sinabi nito kay Seijima, "Ipagkakatiwala ko na sa'yo ang unang sahod ko." Nagulat silang dalawa nang makita nila na ganito pala kalaki ang dalang pera ni Eikichi. Wala silang kaalam-alam na ang perang ito ay ang pera para sa field trip at hindi rin nila alam na nandito si Teacher Tetsuo at siya ang naglagay ng pera kay Eikichi dahil sa utos ni Aisawa. Labag man ito sa kalooban niya, subalit wala itong pagpipilian. Kinabukasan sa eskwelahan, sinabi ni Koji na nawala nito ang pera. Dismayado ang karamihan at pinagdudahan pa siya ng iilan na ninakaw niya lang ito. At ang basihan nila ay ang estado niya sa buhay dahil mahirap lang si Koji. Sinabi ni Koji, "Ano bang pinagsasabi niyo? Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pera." Natutuwa si Aisawa sa nakikita nitong sitwasyon ni Koji. Sa kabilang banda, si Eikichi naman ay nagising na lang sa basurahan. Tapos ay nakapan ito sa bulsa niya ang sobre na pinaglagyan ng pera. Subalit wala pa ito sa kanyang sarili kaya hindi niya ito gaanong pinansin. At wala din siyang masyadong maalala dahil lasing na lasing ito kagabi. Pagpasok nito sa eskwelahan ay may hangover pa ito. Tapos ay sinalubong siya ni Aisawa at sinabi nito, may problema si Koji. Nawala yata niya yung pera para sa field trip. Nagkakagulo ngayon ang buong klase. Sinabi ni Eikichi, "Ako na ang magbabayad." "Magkano ba?" 990,000 yen. Sagot naman ni Aisawa. Nagulat si Eikichi sa laki ng halaga. Sinabi nito, "Nasa bulsa ko yata yon." Tapos ay naalala ni Eikichi nang bilangin ni Seijima ang pera at pareho ito sa halaga ng nawawala. Unti-unti, naaalala ni Eikichi ang mga nangyari.
Dahil dito, nagmadaling umalis si Eikichi para alamin kay Seijima kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Tetsuo kay Uchi Yamada may kaguluhan sa Class 2-4 dahil nawawala ang pera nila para sa field trip. Parang ginamit yata ni Onizuka ang lahat ng pera. Sinabi ni Hiroko, kapag lumabas ito sa publiko, lalabas na ikaw ang may kasalanan. Kaya nagsimula na namang magalit si Uchi Yamada. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Seijima kay Eikichi kung ano ang mga nangyari. Tapos ay tinawag siya ni Asusa at sinabi nito, ano ang ginagawa mo dyan? May malaki kang problema. Sa director's office, idiniin na naman siya ni Uchi Yamada at Hiroko. Sinabi ni Sakurai, kailangan muna nating pakinggan ang sasabihin ni Onizuka. Pagdating ni Eikichi, sinabi ni Uchi Yamada, kinuha mo ang pera para sa field trip, hindi ba? Sinabi ni Eikichi, wala akong kinuha. Hindi pa bayad ang ibang estudyante, kaya hinawakan ko muna. Sinabi ni Sakurai, okay, sa araw ng deadline, kailangan kumpleto na ang pera. Malinaw ba, Mr. Onizuka? At sumang-ayon naman ito. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Koji at humingi ito ng pasensya. Sinabi nito, mukhang ako yata ang gumamit ng pera para sa field trip. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Eikichi. Kinuha mo yung pera? Tanong ni Kusano. Wala akong kinukuha, sagot naman ni Eikichi. Tapos ay kinwento nito kung ano ang nangyari. Kahapon, nagpunta kami sa club, kasama ko si Seijima at nasa bulsa ko lang yon. Ang akala ko, ganun karami ang unang sahod ko. Ang kasunod na naaalala ko, nagising na lang ako sa may basurahan. Wala akong damit at wala na lahat ng pera. Totoo lahat yon, maniwala kayo sa akin. Wala talaga akong alam sa nangyari. Sinabi ni Murai, dahil sa'yo, magnanakaw na ang tingin nila kay Koji ngayon. Sinabi ni Anko, ang sama mo, magsalita ka Koji. Sinabi ni Koji, okay lang, kasalanan ng pamilya ko kung bakit kami mahirap. Mahirap lang kami, kaya magnanakaw ang tingin nila sa amin. Alam kong ganyan na ang tingin sa akin ng buong klase ngayon. Sinabi nito kay Eikichi, nung counseling, sinabi ko sa'yo, maghahanap ako ng trabaho. Pero ang totoo, may gusto talaga akong gawin. Pero maaari ka lang mangarap kung mayaman ka. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pangarap kung mahirap ka lang. Kaya hindi na lang ako umaasa. Sinabi ni Eikichi, hahanap ako ng paraan para makuha yung pera at aaminin ko sa lahat na ako ang may gawa. Kaya tigilan mo na ang pagbanggit tungkol sa pagiging mahirap. Hindi mo kailangan sumuko nang dahil lang sa mahirap ka. Pumunta ka sa rooftop pagkatapos ng klase. At kayo rin, tuturuan ko kayo kung paano lumaban at huwag sumuko. Pagkatapos nito sa rooftop, sinabi ni Eikichi, sasali tayo sa isang idol audition para makuha natin ang pera para sa field trip na biglaan na lang nawala at ang mag-audition ay si Tomoko. Nagulat ang lahat dahil dito. Sinabi ni Eikichi, pangarap maging singer ni Tomoko at tutulungan natin siyang tuparin ang pangarap niya. Hindi makapaniwala ang lahat dahil kilala nila ito bilang mahina ang loob. Sinabi ni Eikichi, ipapakita ko sa inyo kung paano tumupad ng pangarap. Sa kabilang banda naman, habang nag-uusap ang tatlo tungkol sa mga nangyari, dumating si Kansaki kasama si Kikuchi. Sinabi nito, mukhang nag-e-enjoy kayo ah. Yung issue kay Koji at sa pera, ikaw ba ang may kagagawan nito? Tanong ni Kikuchi. Oo, sagot naman ni Aizawa. Dagdag pa nito, kinuha namin yung pera kay Koji at ipinagamit namin ito kay Onizuka. Malapit ko na siyang mapatalsik. Sa Nagisa Cafe, inutusan ni Onizuka si Seijima na magdala ng costume. Sinabi nito, sino ang magsusuot nito? Tapos ay nakita niya si Asusa at na-inlove na naman ang tanga. Eikichi, sino to? Tanong ni Seijima. Sinabi ni Eikichi, siya ang assistant teacher, si Fuyutsuki Asusa. Sinabi nito, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ni Seijima kay Eikichi, teacher pala tong chicks na to, ipakilala mo ko. Yung mga katulad niya, ang gusto kong maging asawa. Na naman, sagot ni Eikichi, halos mapraning sa kakulitan si Seijima. Tapos ay dumating si Ryuji. Sinabi ni Eikichi, teacher Asusa, ito si Ryuji, best friend ko. At ito naman si Seijima. Tinanong ni Ryuji kay teacher Asusa kung para saan ito. Ipapasok daw niya sa idol audition ang isa sa kanyang mga estudyante. Puro kalokohan talaga ang alam niyang gawin. Wala pa naman akong natatandaan na naging normal siya, sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Murai, sobrang baliw talaga siya. Hindi gawain niya ng isang guro. Pabirong sabi naman ni Anko. Siguro nga, sagot naman ni Ryuji. Dagdag pa nito, pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang gumawa ng mali, lalo na sa mga kaibigan niya. Medyo may pagkaloko-loko lang talaga ang mga pamamaraan niya. Sana nga, sagot naman ni Asusa. Sinabi ni Tomoko kay Eikichi, teacher Onizuka, hindi ko po kayang gawin ang audition na to. Tomoko, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Ang galing mong kumanta dun sa video. Talaga? Tanong ni Tomoko. Oo, sagot naman ni Eikichi. May espesyal at kakaiba sa'yo na ikaw lang ang meron.
tandaan mo lang ang mga sinasabi ko at magtiwala ka sa akin. Sinabi ni Koji, walang mangyayari dyan. Hoy, Tomoko, alam mong sinasayang mo lang ang oras mo, hindi ba? Harapin mo ang katotohanan. Ang palpak ay mananatiling palpak at ang mahirap ay mananatiling mahirap kahit kailan hindi natutupad ang mga pangarap. Tapos ay umalis na ito. Pagkatapos nito sa likod ng eskwelahan, nag-iisa si Koji. Sinabi nito sa sarili, simula pa lang ng araw, inakala na nila na magnanakaw ako. Ngayon naman, nawala na lahat ng kaibigan ko. Nagulat ito nang kumuha sa pagkain niya si Eikichi. Ikaw ba ang nagluto niyan? Tanong ni Eikichi. Nasarapan ito, kaya nakipagpalit siya ng pagkain. Walang nagawa si Murayama kay Kohaku. Joke lang. Sinabi ni Eikichi, hindi ko alam na mahusay ka palang magluto. Mahirap talagang husgahan ang libro base sa panlabas nitong anyo. Magiging chef ka balang araw. Chef Koji Fujiyoshi. Astig. Sinabi ko na sa'yo, kahit gusto kong maging chef, hindi ko kaya. Wala akong pambayad para mag-aral. Kaya ba susuko ka na lang? Tanong ni Eikichi. Wala naman akong pagpipilian. Sagot naman ni Koji, kung ganon, wala ka ring pinagkaiba kay Tomoko. Tinatawag siyang palpak ng mga tao sa paligid niya, pati ng kanyang mga magulang. Pangarap ni Tomoko na maging isang singer, pero sinasabi ng mga tao sa paligid niya na hindi mangyayari ang pangarap niya. Sila na mismo ang nagdidesisyon para sa hinaharap nito at unti-unti itong pinaniwalaan ni Tomoko kaya wala siyang tiwala sa sarili niya. Wala kang pinagkaiba, hindi ba? Hindi mo pa sinusubukan. Sinisisi mo na kagad ang sitwasyon mo. Yun ang dahilan. Kaya gusto kong sumali si Tomoko sa idol audition. Kung susuko ka na bago ka pa magsimula, mawawalan ka ng pagkakataon na maabot ang mga pangarap mo na pwede sanang maging sayo. Hindi ba? Pagkatapos nito sa rooftop, nagsimula nang mag-practice si Tomoko. Tinulungan siya ng mga classmate nito. Ang galing. Ay, sinabi ni Tomoko, hindi ko kayang gawin to. Hindi ako karapat-dapat. Biglang dumating si Koji at sinabi nito, hindi totoo yan. Sumasablay ka dahil pinipilit mo siyang kopyahin. Gawin mo siya sa paraan na kaya mo. Naliwanagan si Koji sa mga sinabi ni Eikichi. Kaya naman pinalakas din niya ang loob ni Tomoko. Dagdag pa nito, gawin natin ang makakaya natin para manalo. Sinabi ni Eikichi, naniniwala ako sa'yo. Koji, ipanalo natin ang audition at kunin natin ang pera para sa field trip. Sinabi ni Ishida, hindi dapat sinasabi yan ng taong umubos sa pera. Mukhang bad trip na naman ang mga to dahil masayang nagpa-practice na Tomoko ng hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Sira ulo. Nagtutulungan silang lahat para kay Tomoko para nang sa gayon ay magtagumpay ito sa idol audition. Pagkatapos nito sa school canteen, nagulat si Asusa nang mamukaan niya si Direktor Sakurai dahil ngayon lang nito nalaman na siya din pala ang nagbabantay sa school canteen. Sinabi ni Direktor Sakurai, huwag kang maingay. Sa ngayon, tindera lang muna ako. Dagdag pa nito, hindi ba't ang gandang pagmasdan na nagsisikap ang mga bata para sa kanilang mga pangarap? Ang pagkakaroon ng mga pangarap ay isang talento ng mga bata at tungkulin nyo bilang mga guro na suportahan sila at kayo ang magiging gabay para matupad ang pangarap na yon. Ang masasabi ko lang, may tiwala ako sa kanila. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Sakurai, yan ang Mr. Onizuka na kilala ko. Basta wag mong kakalimutan yung bayad sa field trip ha. Pagkatapos nito, sinabi ni Asusa kay Tomoko, mukhang mas masaya ka ngayon ha. Magmula nung nag-practice ako para sa audition, naging magaan ang pakiramdam ko. Sagot naman ni Tomoko. Sinabi ni Asusa, mukhang malungkot ka kasi nitong mga nakaraan, kaya nag-aalala ako sa'yo. Pero sa palagay ko, okay ka na ngayon dahil yun kay Teacher Onizuka. Kaya salamat sa kanya. Sinabi niya sa akin, kaya nandyan ang pangarap para tuparin. Kung hindi ka man magtagumpay, ang importante, sinubukan mo. Sinabi ni Murai, bukas na ang audition mo. Tapos ay nagpasalamat si Tomoko sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Eikichi, gawin natin ang makakaya natin bukas. At nagpaalam na ang mga ito. Tapos ay dumating si Aizawa at kinausap niya si Tomoko. Sinabi nito, so, kumampi ka na rin pala kay Onizuka. Kawawa ka naman. At kahit kailan, hindi ka mananalo sa audition na yon. Isang katangahan. Ang nagpractice ka pa ng mabuti para doon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil sama-sama kaming nagsusumikap, sagot naman ni Tomoko. Sinabi ni Aizawa, nakalimutan mo na ba? Isa kang talunan, lampa, tanga at sablay. Kahit ano pa ang gawin mo, talunan ka pa rin. Sinabi ni Tomoko, bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Magkaibigan tayo. Magkaibigan? Tanong ni Aizawa, hindi tayo magkaibigan. Pinakikisamahan lang kita dahil kapag may tatanga-tanga sa paligid ko, mas lalo akong umaangat.
Kaya nagpanggap ako bilang kaibigan mo. Kasinungalingan din ba yung sinabi mo na mahusay akong kumanta? Tanong naman ni Tomoko. Oo naman, pinagtitripan lang kita. Sagot naman ni Aisawa. Huwag mong sabihing naniwala ka doon. Sinira ng animal na to ang loob ni Tomoko. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Eikichi kay Asusa, tinatawag si Tomoko ng karamihan na isang palpak. Kaya sa huli, natakot siyang maging kung sino talaga siya dapat. Sinabi ni Asusa, gusto ko siyang tulungan para manalo siya sa audisyon bukas. Sinabi ni Eikichi, kailangan niyang manalo dahil masisisanti ako kapag hindi ko na ibalik ang pera. Oy, kasalanan mo yon, no? Sagot naman ni Asusa. Tapos ay nakita niyang umiiyak si Tomoko kaya nilapitan niya ito. Ano ang nangyari? Tanong ni Asusa. Subalit hindi na ito nakasagot dahil sa sobrang sama ng loob. Kinabukasan sa idol audition, halatang wala sa mood si Tomoko. Sinabi ni Eikichi, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang katuparan ng isang pangarap. Ito ang araw na magiging star si Tomoko. Tomoko, ipakita mo sa kanila kung gaano kaganda ang may pinaglalaban na pangarap. Napansin ng karamihan na matamlay si Tomoko. Tapos ay biglang dumating sina Aisawa at sinabi nito, sasali din si Naomi at Mayuko. Suportahan niyo din sila. Sasali din kayo? Tanong ni Eikichi. Sinabi ni Aisawa na motivate sila dahil nakita nilang ipinaglalaban ni Tomoko ang pangarap niya. Mabuti, mas tataas ang chance nating manalo dahil dyan. Sagot naman ni Eikichi. Sa lagay na to, hindi maganda ang intensyon ni Aisawa. Pagkatapos ipakilala ang mga hurado, nagsimula na ring magpakilala ang mga kalahok. Naunang nagpakilala si Izumi Naomi at sumunod naman si Tomoko. Subalit, simula pa lang, kapalpakan na kagad ang nangyayari. Kinakabahan nito at nawalan ng tiwala sa sarili dahil sa mga sinabi ni Aisawa. At dahil may pagkalampa nga ito, nadapa si Tomoko nang paalis na siya sa harap ng mga tao at nagtawanan ng mga ito. Dahil dito, nag-aalala si Eikichi at ang mga kaklase nito. Sa eskwelahan naman, tinanong ni Uchi Yamada kung bakit wala ang class 2-4. Sinabi ni Teshigawara, ang alam ko, may binabanggit sila tungkol sa outing at may binanggit din sila tungkol sa idol audition. Sabat naman ni Hajime. Dahil dito, nagngit-ngit na naman sa galit si Uchi Yamada. Sa idol audition naman, kasalukuyang sumasayaw si Mayuko. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. At napahanga nito ang mga hurado at mga manonood. At nang si Tomoko na ang sasayaw, kagaya ng inaasahan, nagkakalat ito at halatang kabado. Napakamot na lang si Ishida dahil hindi nito nagagawa ang mga pinraktis niya. Kabado ang mga kaibigan nito dahil sa naging resulta at mababakas sa mukha ni Tomoko na hindi ito confident sa ginagawa niya. Nag-usap-usap ang mga kaibigan nito at ang inaasahan na lang nila ay ang singing category. Sinabi ni Yoshikawa, okay lang yan dahil mahusay kumanta si Tomoko. Nang kakanta na ito, biglang namatay ang music at ang may kagagawan ay si Naomi at Mayuko. Sinabi ni Naomi, hindi pa ba tayo sumusobra nito? Mababakas sa mukha ng dalawa na nakukonsensya na sila sa mga ginagawa nila maliban sa animal na to. Tapos ay biglang lumapit si Eikichi at sinenyasan si Tomoko. May sinulat ito sa papel at ang sinabi nito, okay lang na matalo ka. Dahil sa sinabi ni Eikichi, unti-unting nanunumbalik ang tiwala ni Tomoko sa kanyang sarili. Tapos ay hinila palabas ng mga staff si Eikichi. Sinabi nito, Tomoko, kumanta ka, nandito kaming lahat para sa'yo. Tapos ay nagsimulang mag-cheer ang mga kaibigan nito. Kaya lumakas ang loob ni Tomoko at kumanta siya nang walang tugtog. Nagulat si Aisawa nang marinig niya ang kanta. Dahil ito ang kinakanta nila nung nasa elementary pa lang sila. Natahimik ang lahat nang magsimula itong kumanta hanggang sa matapos. Nang paalis na si Tomoko, biglang pumalakpak ang isa sa mga hurado. Ito ay si Mr. Okuchi Sadami. At sunod-sunod na nagpalakpakan ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala si Tomoko sa naririnig nito at naluha na lang ito dahil sa sobrang tuwa. Hindi man ito nanalo. Subalit, napakarami naman nang humanga sa kanya. Nilapitan siya ni Aisawa at sinabi nito, kagaya ng sinabi ko sa'yo, kahit kailan, hindi ka mananalo. Kahit gaano mo pa subukan, hinayaan mong manipulahin ka ni Onizuka. Nakakahiya ka. Mas mabuti pang hindi ka na lang nangarap. Biglang nagsalita si Eikichi. Sinabi nito, sa palagay ko, si Tomoko ang pinakamagaling. Mas malakas at mas marami ang pumalakpak sa'yo, Tomoko. Natuwa si Tomoko sa sinabi ni Eikichi, pero hindi naman siya nanalo. Sabat naman ni Aisawa. Dagdag pa nito, hindi ganun kadali ang tunay na buhay. Masasaktan ka lang nang dahil sa pangarap. Siguro nga, pero ang alam ko, si Tomoko ay hindi na katulad ng dati. Siya ay isang bagong Tomoko. Dagdag pa nito, nasa kamay mo na ang buhay mo ngayon dahil lumaban ka para sa pangarap mo. Sinabi nito kay Aisawa, hindi niyo siya katulad na nakaupo lang sa sulok.
Ikaw, may lakas ka ba ng loob na tuparin ang mga pangarap mo kagaya ng ginawa ni Tomoko? Malaki ang pinagkaiba ng sumubok sa hindi sumubok. Okay lang naman na mabigo dahil kung hindi mo susubukan, walang magbabago at hindi ka makakahakbang pasulong kung takot kang masaktan. Bakit hindi mo subukang hanapin ang sarili mong pangarap? Alam mo bang ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran para sa hinaharap? Huwag mo nga akong inuuto. Sagot naman ni Aizawa. Sinabi ni Tomoko, Aizawa, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Natatandaan mo ba nung kumakanta tayo sa choir noong elementary? Sinabi mo sa akin na mahusay akong kumanta. Sa sobrang kapalpakan ko noon, ang daming nagagalit sa akin. Pero naging masaya ako nung sinabi mo sa akin yun. Hanggang ngayon, pinahahalagahan ko yun. Tapos ay masayang naglapitan ang mga classmate ni Tomoko. Lumapit si Mr. Okuchi at sinabi nito, napakahusay mong kumanta. Gusto mo bang mag-aral kasama ko? Sumang-ayon si Tomoko nang walang pag-aalinlangan at tuwang-tuwa ang lahat dahil dito. Kasabay nito, inabutan ni Asusa si Koji ng isang libro tungkol sa pagluluto. Sinabi nito, ngayon, ikaw naman ang sumubok. Nag-alangan si Koji dahil mahirap lang ito. Sinabi ni Asusa, pwede kang makakuha ng scholar sa eskwelahan na yan. Sinabi ni Teacher Onizuka sa akin, kapag naging chef ka, siya ang unang magiging customer mo at sasama ako sa kanya. Okay ba? Dahil dito, mas lumakas na ang loob ni Koji. Tapos ay napansin ni Murai na nawawala si Teacher Onizuka. Paglabas nito, nakita niya itong nagtitinda. Nag-iipon ng pera si Eikichi para pangbayad sa mga nagamit niyang pera para sa field trip. Sinabi ni Murai, kailan niya ginawa yung mga yan? Tapos ay biglang dumating si Uchi Yamada para sermonan si Eikichi. Subalit, hindi siya pinapansin nito. Sinabi ni Murai kina Kansaki, sa palagay niyo, makakabalik na ba tayo kung paano talaga tayo dati kung siya ang guro natin? Baka maging katulad tayo ng dati, ang dating class 2-4 na magkasundo ang mga estudyante at ang mga guro. So ayun mga bossing, hanggang dito lang muna ang episode na to. Abang ulit sa next episode. Special washout nga pala kay Ryan Lee Crescencio at kay Amancio Fan TV. Ayan, ang aking mga solidong miyembro. Washout din po sa iba kay Ariel Ambato from Zamboanga, Sibugay. At kay Jibin Abduraha from Hulo. Ewan ko kung Hibin to or Jibin, pero baka Hibin to. Hibin Abduraha from Hulo. Ayan, washout sa'yo, bossing. So ayun, dalawa lang yung may hashtag natin at or may call out. So dalawa lang ang nabasa natin nagpapa-shoutout sa latest video. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment sa magiging latest video. Lagi nyo i-check kung alin yung latest video. Doon kayo mag-comment. Tapos, i-mention nyo ako or hashtag balbas. Mention nyo ako para madali ko siyang mabasa. So, ayun lang. Bye-bye!